Ang pagmimisyon ay laman ng puso ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, kailangan nating sundin ang Great Commission. Narito ang programang The President's Report. Bibigyan tayo ng ulat ni Dan Andrew Cura ukol sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines at kung paano tayo maaaring maging kabahagi sa ministeryo ng pagpapahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng radyo. Nasa gitna na tayo ng panahon ng tagbagyo dito sa ating bansa. Marahil marami sa atin ang nakaantabay sa balita at gumagawa ng mga preparasyon para sa mga bagyong darating. At habang ang buong mundo ay nakaantabay, nananalangin at tumutulong sa mga nasalanta sa Caribbean Islands at sa Texas, sa Louisiana at sa Florida sa Amerika, nais kong ma-encourage din tayo sa pamamagitan ng report ukol sa gawain ng First Response Radio o FRR Network na pinangungunahan ng FEBC International at kung saan kabilang tayo. Ngayong araw malalaman natin kung paano nakatutulong ang FRR para maihatid ang tulong sa Bihar, tinaguriang pinakamahirap na rehiyon sa buong India. Pinakabinabahang lugar rin ito sa buong bansa ng India. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan si Dan Andrew para sa The President's Report. Madaling araw pa lamang noong 12 ng Agosto nang rumagasa ang tubig baha sa mga distrito sa Bihar. Unti-unting nilamo ng mga bahay na gawa lamang sa mga pinagtagpi-tagping lawanit at kawayan. Dahil sa walang tigil na pag-ulan sa mga bulubundukin ng Himalayas at pagkakalbo ng kagubatan sa mga drainage areas, umapaw ang tubig sa 6 na ilog na dumadaloy sa buong rehiyon ng India. At sa tindi ng pagbahang ito, naaabot rin ng tubig ang ilang bahagi ng bansang Bangladesh. Ayon sa mga ulat, higit sa 250 katao ang binawian ng buhay sa sakunang ito. Naapektuhan rin ang 13 milyong tao mula sa 7,000 komunidad sa buong rehiyon. Kahit na nagbukas ang kanilang pamahalaan ng mahigit sa 1,000 relief camps, hindi pa rin ito naging sapat para kupkupin ang mga taong nawalan ng tirahan. At dahil walang mapuntahan, napilitan na lamang ang iba sa kanila na magtayo ng pansamantalang tirahan sa mga kalsada at mga highways. Bukod rito, marami ring mga patay na hayop at pananim ang naiwang lumulutang sa tubig baha. Isa sa mga malaking problema na kinaharap ng mga biktima ay ang kawalan ng pagkain at malinis na inumin, lalong-lalo na sa mga taong nakatira sa malayong lugar na hindi pa maaabot ng mga rescue workers. Marami ring sanggol ang walang sapat na gatas. Malaki rin ang naging problema sa transportasyon. Bukod sa mga hindi madaanang kalsada, nawala rin ang mga supply ng petrolyo at gasolina. Isa si Sher Mohammad sa mga residente ng Bihar Province na nawalan ng kanyang mga ari-arian dahil sa kalamidad na ito. Ayon sa kanya, natutulog na kami nang pumasok ang tubig sa aming bahay. 2:00 ng umaga noon nung nakita ko. Lilimasin sana namin ang tubig pero biglang umakyat na ito hanggang tuhod. At pagkalipas lang ng ilang minuto, tumaas na ito hanggang sa dibdib. Pagkatapos nito ay dali-dali kaming lumikas, paalis lang aming tahanan. Isa lamang si Sher sa milyong-milyong mga taong naninirahan pa rin ngayon sa Bihar. Kaya ang pinakamahalagang papel na ginagampanan ng FRR o ang First Response Radio ay ang pagbibigay ng kritikal na impormasyon para sa mga biktima ng kalamidad gaya nito. Kalakip ng isang programming system na nakatuon sa pangangailangan ng mga tagapakinig, ang FRR ay nagbibigay rin ng pagsasanay para sa mga mamamahayag, relief workers, radio technicians at opisyal ng pamahalaan kung paano tumugon sa mga pangangailangan ng mga tao sa oras na matinding kalamidad at sakuna.
At ayon sa 2011 World Risk Report na naitala ng United Nations University Institute for Environment and Human Security, ang India ay isa sa mga bansang tunay na nanganganib dahil sa dami ng mga lindol at pagbaha na nararanasan nito sa loob ng isang taon. Kaya nga, kasama ang FIBA India, ang FRR ay naglunsad ng emergency broadcast sa Bihar Province. Pagkatapos ng sakuna, naghandog sila ng mga programang naghahatid ng kaalaman ukol sa kalusugan at kalinisan, gaya ng kung paano makatitiyak na ang tubig ay malinis at maaaring inumin at paano itaboy ang mga lamok, maging kung paano gamutin ang mga kagat ng ahas. Bukod rito, ang mga programa rin ay hinahandog nila sa mga nangangailangan ng pag-asa at inspirasyon para sa mga taong nawala ng kanilang mga mahal sa buhay at ari-arian sa matinding pagbaha. Salamat sa Diyos sa mga tao mula sa mga komunidad na tumulong sa kanila sa panahon ng sakunang ito. Bukod sa pamimigay ng radyo, ilan sa kanila ay nag-alay ng mga magagandang mensahe at awitin para sa kanilang mga kababayan. Narito ang ilang mensahe ng pasasalamat mula sa ilan sa mga tagapakinig sa Bihar Province sa India. Ako po si Madhu Baldavi, nakatira sa Sitamri, Bihar. Nakapakinig po ako ng inyong mga programa. Wala kaming ibang pinagkukuhanan ng balita rito bukod sa radyo. At talaga namang nagpapasalamat kami sa inyong pagmamahal at pag-aalala para sa amin. Kinalimutan na kami ng aming pamahalaan, ngunit hindi kayo nag-atubiling tumulong sa amin. Marami akong mapapait na karanasan at sinisisi ko ang ilang tao sa buhay ko dahil dito. Ilang taon ang nakakalipas, pero masama pa rin ang loob ko sa kanila. Ngunit nung isang linggo, napakinggan ko ang inyong programa. Nalaman ko na ito pala ang nagdadala sa akin ng sakit at kalungkutan. Salamat dahil binuksan niyo ang aking mga mata. Narinig ninyo ang ministeryong ito ng First Response Radio o FRR. Sa lahat ng ito, maaari ninyong samahan kami na ipanalangin ang mga biktima ng pagbaha sa Bihar, India. Sa ngayon, pilit silang bumabangon mula sa pagkawasak na dulot ng pagbaha sa kanilang lugar. Naway maramdaman ng mga biktima ang kalinga at pagmamahal ng ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng mga broadcast ng First Response Radio. Atin ring ipanalangin ang ministeryo ng FIBA India doon dahil sa iilan lang ang kanilang kamanggagawa, limitado ang kanilang naitutulong sa mga nasalanta ng baha. Naway patuloy silang bigyan ng Panginoon ng pisikal na kalakasan at karunungan at naway patuloy rin silang bigyan ng katalinuhan sa gitna ng mga koordinasyon na kanilang ginagawa sa pagitan ng pamahalaan at ng mga non-government agencies na naghahatid ng relief sa ibang lugar upang sila ay matulungan. Bago natin wakasan ang ating programa, nais kong ibahagi sa inyo ang isang pahayag mula sa Awit, Kabanatang 46, talata 1 hanggang 2. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok ay mabuwal. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para sa The President's Report. Inyong napakinggan ang The President's Report na inihatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines at ng 1143 DZMR, your missions radio. Kung nais ninyong maging katuwang sa pamamagitan ng pananalangin o praktikal na pamamaraan, tumawag. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng ating Panginoon sa inyong pagsuporta sa gawaing pagmimisyon.